Madlok po ko pero sawa man ko lang trabaho, panagat mi trabaho yun ako. Tuwing umaga, ito ang karaniwang senaryo sa fishing port ng General Santos City. Halos 3,000 fishing boats ang dumadaong sa fish port, dala ang tune-tuneladang bareles o tuna na nagmula pa sa karagatan ng Pasipiko at minsan pa sa Indochina. Ang hindi natin batin, sa kada bareles na naiuuwi sa bansa, ay 1 buwan ang binubuhos ng bawat mangingisda sa laot at buhay ang isinasapanganib. Ito'y para buhayin ang kanilang pamilya at maitaguyod ang umuusad na tuna industry sa bansa. 90% ng populasyon ng buong Soc Sargent area ay nakikinabang sa pangingisda bilang kabuhayan. Ito na ang nakamulatan at para sa marami, ito na rin ang nakakamatayan. Si Edwin, isang batang mangingisda galing Sarangani, ay maagang hinabulsan ang buhay ng isang mapag-angking karagatan. Hindi inakala ng kanyang mga kababayan na sa hinabahaba ng kasaysayan ng mga trahedya sa dagat, itong isa sa kanila ang siyang pagpapalain ng hindi kapani-paniwalang himala. Para kay Edwin Sumayang, ang ika-22 ng Hulyo taong 2002 ay isang pangkaraniwang araw lamang ng pagpapalaot para mangisda. Kanyang nakamulatan ito sa loob ng 25 taon ng kanyang buhay. Maagang gising at naghahanda para sa ilang araw ng pagpapalaot kasama ang 11 pang mangingisda, lula ng Jerry 6 fishing boat. Lingid sa kaalaman ni Edwin at maging ang kanyang mga kasama, isang hamon ng karagatan at malaking unos ng buhay ang naghihintay sa kanila. Ha? Missing? Lagi akong pumupunta doon kung saan siya laging dumadaong matapos mangisda. Muntik akong mahimatay nang sinabing posibleng nawawala sila. Sabi ko posible, luma na yung pump boat nila. Ginoo ko in town, ginoo tabangi in town si Edwin. Inabot ng bagyong habagat sa karagatang Indonesian border ang umano'y illegal fishing grounds ng mga mangingisdang Pinoy, sinalanta ng bagyo at nilamon ng dagat ang kanilang bangka. Nahiwalay si Edwin sa kanyang 10 mga kasama. Naingon ang operator na mo nga. Noong bumabagyo na, inutusan ako ng aming bangkero na limasin ang tubig na sa icebox. Kasi daw kung ano man ang mangyari, doon kami sasakay. Naalala ko yun din ang payo lagi ng tatay ko. Kaya nasa loob ako ng icebox. Sabi ko pa nga sa mga kasama ko, halika na kayo dito, malakas ang hangin. Pero nagtawanan sila. Sabi nila, wag na daw, dito na lang kami para mahangin. Ayun, nabigla na lang ako, lumubog na yung pump boat. Nagkahiwalay na kami, natangay na ako ng alon. Nasa loob si Edwin ng isang icebox na isang malaking kahon na kung saan nilalagay ang mga nahuling bareles. Sa loob ng icebox, tuluyan ng tinangay ng alon si Edwin. Agosto pa nang lumubog ang sinasakyang fishing vessel ni na Edwin at siyang pang tripulante at isang kapitan. Lumubog ang barkong Jerry 6 dahil sa sama ng lagay ng panahon. Nabahala ang Coast Guard sa nangyaring trahedya. Nagsagawa ito ng search and rescue operation. Pero ni isa sa mga mangingisda na inanod ng bagyo sa dagat ay hindi natagpuan. At inakalang lahat sila ay patay na. That's really a problem. In the first place, they're not authorized to go there. Dahil if you will check their certificate of inspection, yung trading ba, no? The area where they should fish is only within Mindanao waters only, no? We have to accept the fact na konti na lang isda natin dito. Mas maraming isda ngayon dun sa kanila, sa Indonesian waters. Gusto na kung kaya parang minsan nasisiraan ako ng ulo. Minsan gusto ko na nga sunugin ang bahay namin nung malaman kong nawawala si Edwin.
Kasi siya ang nagpatayo ng bahay na yan. Samantala, dito nagsimula ang pakikipagsapalaran ni Edwin sa laot. Ang isda na laman ng sinasakyang icebox na naging pagkain ni Edwin sa loob ng 2 linggo. At lahat ng lamang loob ng isda, walang pinili, walang sinayang. Gabit araw. Umulan at uminit. Umaasa si Edwin na maililigtas siya. Ang thinner container ang ginawang pansahod ng tubig ulan. Ito ang nagsilbing inumin ni Edwin. Minsan din naisipan ni Edwin na magpakamatay. Naglaslas ng pulso, pero ang pangyayaring ito ang lalong nagpalakas ng kanyang loob para mabuhay. Gusto na akong matay lagi ron. Wa na ko dagang hunahon ba. Diyos ko, kung hindi mo ako bubuhayin, patayin nyo na lang po ako. Hirap na po ako. Kaya ayun, naglaslas na lang ako. Ginamit ko yung binasag na goggles. Pero pag nararamdaman ko yung sakit, para bang merong pumipigil sa akin. Para bang anghel. Walang humpay ang dasal ni Edwin para sa isang milagro. Sa loob ng 2 buwan na lumulutang sa dagat, tanging tubig alat ang nagtawid gutom kay Edwin. 3 beses sa isang araw. Ang po ko sa Ginoo nga. Idagsa ko niya bukid. Iniisip ko lagi na Diyos ko po, sana malibre po. Na sana mapadpad ako sa isang isla o bundok. O sana may makadaan sa aking barko o pump boat man lang. Adlaw ko sa laod nga sigluto-luto. Hanggang dumating ang pagkakataon. Mga Koreanong lula ng speedboat ang nakakita kay Edwin na lulutang-lutang sa loob ng icebox sa karagatan malapit sa Guam, kung saan siya napadpad. Tila panaginip, pero tamang-tama bago pa tuluyang maupos ang lakas ni Edwin. Magkarga ko lang sa nabal. Nung narinig ko yung barko, kaway ako ng kaway hanggang nakita nila ako. Ayun, pinigyan nila ako ng damit, pinakain, ginamot nga nila ako. Halos 1 linggo din ako sa Guam bago ako pinabalik sa bansa. Hindi makapaniwala ang pamilya Sumayang sa mensaheng dala ng ABS-CBN News na buhay pa ang kaanak nilang si Edwin. Puti yun akong lipaya, kaniingom sa ma. Parang di kami makapaniwala kasi ang tagal nang walang balita tungkol kina Edwin. Salamat po, binalik niyo si Edwin sa amin. Nagtuo po ko nga masig ayang mga kauban. Talagang swerte si Edwin. Umasa din akong sana nakayanan at nakaligtas ang aking kapatid, gaya ni Edwin. Pero di niya nakayanan. Napulo to. Matapos ang 3 buwan sa laot at mawalay sa kanyang pamilya, sa wakas, nakapiling muli ni Edwin ang mga kinasasabikang mahal sa buhay. Ipagkwentuhan lang ho pag... Ayan. Tatawa siya. O ano, kumusta? Naging masakit kay Edwin na wala ni isa sa kanyang mga kasama ang nakaligtas sa trahedya. Ito, icebox. Dito ka nagtago. Sige nga. Malalim din pala, no? Isa ka lang dito, ano ka dito, sandal? Gayunpaman, para kay Edwin, tama na umano na mabigyan siya ng panibagong pagkakataong mabuhay. Talagang mangingisda ka ba din?